Sa mismong gabi ng ika-5 anibersaryo ng kasal, hindi regalo ang bumungad kay Amelia, kundi ang pagtataksil ng asawa niya sa piling ng ibang babae. Mula sa sandaling iyon, pinili niyang maglaho, magbagong anyo sa Paris at bumalik sa Manila bilang babaeng hindi na kayang yurakan. Ngunit kapag lumuhod ang lalaking sumira sa kanya at humingi ng kapatawaran, alin ang pipiliin ni Amelia? Paghihiganti o tagumpay na tahimik ngunit mas masakit kaysa anumang parusa? Isang matamis na ngiti ang hindi maalis sa mga labi ni Amelia habang maingat niyang minamaneho ang sasakyan pauwi sa kanilang tahanan sa isang eksklusibong subdivision sa Taguig. Dapit hapon na at ang ginintuang sinag ng araw ay tumatagos sa salamin ng kanyang kotse, nagbibigay ng kakaibang kislap sa maliit na kahon na nakapatong sa passenger seat. Ang regalo niya para kay Ricardo. Ang kanilang ika-5 anibersaryo. Dapat sana ay bukas pa ang uwi niya mula sa isang business trip sa Cebu. Pero tinapos niya ang lahat ng kanyang mga meeting ng mas maaga para lamang sorpresahin ang asawa. 5 taon. 5 taon ng pagsasama na sa paningin ng marami ay perpekto. Si Ricardo de Villa, isang matagumpay na negosyante, at siya, si Amelia Reyes de Villa, ang kanyang tapat na may bahay na isinantabi ang sariling pangarap sa fashion design para suportahan ito. Naalala niya ang kanilang kasal. Ang mga pangako ni Ricardo sa harap ng dambana. Ikaw at ako laban sa buong mundo. Mahal ko. Napangiti siya ng may bahagyang kirot. Sa mga nagdaang taon, naramdaman niyang tila siya na lang ang mag-isang lumalaban. Pagpasok niya sa gate ng kanilang bahay, ipinagtaka niya ang hindi karaniwang katahimikan. Kadalasan, kahit wala si Ricardo, naririnig niya ang mga kasambahay na nag-uusap o ang tunog ng telebisyon. Ngayon, tanging ang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Ang mga ilaw sa sala ay patay. Tanging ang ilaw mula sa labas ang nagbibigay liwanag. Ricardo, mahal? Tawag niya, habang maingat na ipinatong ang kanyang daladalahan sa isang silya. Walang sumasagot. Isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Binitbit niya ang regalo at dahan-dahang naglakad papasok. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila umiiko sa nakabibinging katahimikan. Baka naman gusto niya akong sorpresahin, bulong niya sa sarili, pilit na pinapasigla ang kanyang loob. Nang paakyat na siya sa hagdanan patungo sa kanilang silid, may narinig siyang kaluskos. Hindi malinaw, pero sapat na para mapatigil siya sa paghakbang. Sinundan niyon ng isang mahinang halikhik. Boses ng isang babae. Hindi niya boses. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat baitang ng hagdanan ay tila isang mabigat na pagsubok. Nakarating siya sa itaas, sa pasilyo na patungo sa kanilang master's bedroom. Bahagyang nakaawang ang pinto at mula sa siwang na yon, narinig niya ito ng malinaw. Ang mga ungol, ang mga halinghing ng pagnanasa, ang boses ng kanyang asawa na bumubulong ng mga salitang para lamang dapat sa kanya. Tila napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang regalong hawak niya ay biglang bumigat. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, itinulak niya ang pinto. Ang tanawing bumungad sa kanya ay isang punyal na sabay-sabay sumaksak sa kanyang puso, baga at kaluluwa. Sa ilalim ng dim light ng kanilang silid, sa ibabaw ng kanilang kama, kung saan sila bumuo ng mga pangarap, nakita niya si Ricardo at sa ilalim nito, ang babaeng kilalang-kilala niya. Ang sekretarya nito, ang protege niya, si Liane Santos. Natigil ang lahat. Ang paggalaw, ang paghinga, ang pag-inog ng mundo ni Amelia. Gulat at pagkataranta ang mababasa sa mukha ni Ricardo nang makita siya. Mabilis itong bumangon, hinahablot ang kumot para takpan ang kahubdan ni Liane at ang sarili niya. Ang mukha ng dalaga ay namutla at mabilis na nagtago sa likod ni Ricardo, nanginginig. Amelia,
Nabasag ang boses ni Ricardo. Mahal, hindi ito ang iniisip mo." Ang mga salita ay pumasok sa isang tenga ni Amelia at lumabas sa kabila. Parang ingay na walang kahulugan. Ang tanging nakikita niya ay ang gusot na kumot sa kama nila, ang pamilyar na hubog ng katawan ng kanyang asawa na kayakap ang ibang babae, ang amoy ng pabango ni Lian na humalo sa hangin ng kanilang silid. Isang mahinang kalabog ang pumunit sa katahimikan. Ang maliit na kahon na hawak niya, ang regalong pinag-isipan niya ng husto, isang mamahaling relos na may ukit ng kanilang anibersaryo, ay nahulog mula sa kanyang nanlamig na mga kamay. Gumulong ito sa malambot na carpet, ang tunog ay tila mas malakas pa sa isang pagsabog. Doon lang tila natauhan si Ricardo. "Amelia, mag-usap tayo. Pakiusap." Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit, isang boses ang pumigil sa lahat. Isang boses na malamig, kalmado at puno ng awtoridad. "Hayaan mo na siya, Ricardo." Napalingon si Amelia. Nakatayo sa likuran niya, sa may pintuan, ang biyenan niyang si Doña Elvira de Villa. Walang bakas ng gulat sa mukha nito. Sa halip, meron itong tingin ng isang taong nanonood ng isang inaasahang pangyayari. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagtaas ng kilay. "Mommy," gulat na sabi ni Ricardo. Hindi pinansin ni Doña Elvira ang anak. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Amelia, matalim at mapanghusga. "Ano pa bang tinitingin-tingin mo dyan, Amelia? Nakita mo na ang dapat mong makita." Walang emosyong sabi nito. 5 taon. 5 taon na akong naghihintay ng apo. Pero ano ang naibigay mo? Wala." Tumingin ito sa babaeng nasa likod ni Ricardo. "At least itong si Lian. Mukhang may pakinabang. Baka siya na ang makapagbigay sa pamilyang ito ng tagapagmana." Ang mga salita ay parang asido na bumuhos sa mga sugat ni Amelia. Hindi lang pala ito simpleng kataksilan ng kanyang asawa. Ito ay isang sabwatan, isang plano na alam at kinukonsinti ng kanyang biyenan. Ang lahat ng pagod niya para mapalapit dito, ang lahat ng sakripisyo niya para maging karapat-dapat na De Villa, ay nawalang saysay. Sa mata ng mga ito, siya ay isang baog na palamuti lamang. Dahan-dahan, inangat ni Amelia ang kanyang paningin mula kay Doña Elvira at ibinalik ito kay Ricardo. Hinanap niya ang anumang bakas ng pagtatanggol para sa kanya sa mga mata ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ngunit ang nakita lang niya ay pagkataranta, hiya, at higit sa lahat, kahinaan. Hindi nito kayang suwayin ang ina. Hindi nito kayang panindigan ang kanilang sumpaan. Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ni Amelia. Ang pag-ibig, ang tiwala, ang pag-asa. Wala nang luhang pumatak, wala nang salitang lumabas. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Tumalikod siya. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Ricardo sa kanyang pangalan. Hindi niya narinig ang pagmamadaling pagsuot nila ng damit. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay matatag at may bigat. Bawat hakbang ay palayo sa kasinungalingan, palayo sa sakit. Habang naglalakad siya sa pasilyo, palayo sa silid na yon, iniwan niya ang lahat. Ang babaeng si Amelia Reyes de Villa, ang 5 taon nilang pagsasama, at ang lahat ng pangarap na binuo nila ng magkasama. Ang naiwan sa silid ay ang gulat na si Ricardo, ang takot na si Lian, at ang nagtatagumpay na si Doña Elvira. At sa sahig, ang hindi nabuksang regalo, isang simbolo ng isang pag-ibig na nagwakas na. Hindi sa kanilang silid tulugan dumiretso si Amelia. Ang mga paa niya, na tila may sariling isip, ay nagdala sa kanya sa guest room sa dulo ng pasilyo. Ang silid na yon, na bihirang mabuksan, ay malinis at walang anumang personal na gamit. Walang mga litrato, walang mga alaala. Perpekto para sa isang taong biglang naging estranghero sa sarili niyang pamamahay. Isinara niya ang pinto nang walang ingay
Hindi niya ito nilock. Hindi na kailangan. Alam niyang hindi siya susundan ni Ricardo. Ang asawa niya ay masyadong abala sa pag-aayos ng gulong ginawa nito. Masyadong duwag para harapin siya, lalo na't naroon ang ina nito para kampihan siya. Sa halip na umiyak o magwala, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Amelia. Ito ang kapayapaan na dulot ng katapusan. Ang lahat ng kanyang mga agam-agam, ang maliliit na takot na isinasantabi niya sa loob ng maraming taon, ang mga gabing ramdam niyang mag-isa kahit katabi niya si Ricardo. Lahat ng yon ay nagkaroon ng pangalan at mukha. At ang katotohanan yon, gaano man kasakit, ay nagpalaya sa kanya. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay iginala sa kabuuan ng bahay sa kanyang isipan. Nakita niya ang bawat sulok, bawat palamuti na siya mismo ang pumili. Nakita niya ang malaking family portrait nila sa sala. Isang kuha mula sa kanilang huling bakasyon sa El Nido. Pareho silang nakangiti. Ang mga braso ni Ricardo ay mahigpit na nakayakap sa kanyang baywang. Isang perpektong larawan ng kasinungalingan. Tumayo siya at lumapit sa cabinet kung saan nakalagay ang kanyang maleta. Ang maletang dala niya mula sa Cebu na hindi pa niya nabubuksan. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ay ang mga pasalubong para sa mga kasambahay at ang isang pares ng sapatos na binili niya para kay Ricardo. Maingat niyang inalis ang mga ito at inilagay sa sahig. Sa ilalim ng kanyang mga damit, sa isang malaking brown envelope, naroon ang dokumentong matagal na niyang itinatago. Ilang buwan na ang nakalipas, sa payo ng kanyang abogadong kaibigan, ay nagpagawa siya ng divorce petition. Para lang mayroon ka, sabi nito noon. Just in case. Hindi niya akalain na ang just in case na yon ay darating ng ganito kaaga at ganito kasakit. Inilabas niya ang mga papel at ipinatong sa maliit na mesa. Kinuha niya ang isang pluma mula sa kanyang handbag. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Bawat letra sa kanyang pangalan, Amelia Reyes, ay isinulat niya ng may diin at katiyakan. Hindi na niya isinulat ang Divilla. Sa gabing ito, ibinabalik na niya ang apelyidong yon sa pamilyang walang ginawa kundi tapakan ang kanyang pagkatao. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na simbolo raw ng walang hanggang pag-ibig. Naramdaman niya ang marka na naiwan nito sa kanyang daliri. Isang bilog na bakas ng 5 taong pag-aalay. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito marahang ipinatong sa ibabaw ng papel sa tabi mismo ng kanyang pirma. Ang kasunduan ay selyado na. Lumapit siya sa salamin at tiningnan ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod at walang emosyon, ngunit hindi talunan. Isang takas na luha ang biglang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pamamaalam. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi na ako iiyak para sa kanya. Bulong niya sa sarili. Isang pangako na ibinaon niya sa kanyang kaluluwa. Hindi na kailanman. Muli niyang inayos ang kanyang maleta. Ang mga damit na isusuot niya sana para sa kanilang anniversary dinner ay iniwan niya. Ang kinuha lang niya ay ang kanyang pasaporte, pitaka, at ang mga damit na suot niya. Binuhat niya ang maleta at lumabas ng silid. Wala nang ingay mula sa master's bedroom. Marahil ay umalis na si Lian. Marahil ay nag-uusap sila kung paano liliinisin ang kanilang kalat. Wala na siyang pakialam. Naglakad siya pababa ng hagdanan. Bago siya lumabas, pumasok siya sa madilim na silid-tulugan nila. Natutulog si Ricardo o nagtutulog-tulugan, nakatalikod sa pinto. Maingat niyang inilapag ang brown envelope na may singsing sa ibabaw sa nightstand nito, sa lugar kung saan siguradong makikita nito paggising. Isang huling sulyap, at pagkatapos ay tumalikod na siya. Ang mahinang tunog ng mga gulong ng kanyang maleta sa sahig
Ang tanging naging musika ng kanyang paglisan, ang pag-click ng pinto sa kanyang pagsara ay ang huling nota. Hindi na siya lumingon pa. Sa labas, huminga siya ng malalim, nilanghap ang malamig na hangin ng hating gabi. Kumuha siya ng taxi. Sa loob ng sasakyan, habang ang mga ilaw ng syudad ay mabilis na dumaraan sa bintana, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang airline app at nag-book ng pinakaunang flight palabas ng bansa. Isang destinasyon, isang one-way ticket. Paris, ang syudad ng mga pangarap na tinalikuran niya para kay Ricardo. Habang paangat na ang eroplano mula sa runway, tanaw niya mula sa bintana ang libu-libong kumikinang na ilaw ng Maynila sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap, isang tahanan. Ang isa sa mga yon ay dating tahanan niya. Ngayon, bahagi na lang ito ng isang buhay na iiwanan na niya ng tuluyan. Paalam, Ricardo. Mahinang bulong niya sa salamin ng bintana. Paalam sa lahat. Isang matinding sakit ng ulo ang gumising kay Ricardo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ramdam ang bigat ng alak at kakulangan sa tulog. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang nangyari kagabi. Ang gulat sa mukha ni Amelia. Ang malamig at mapanghusgang titig nito. Ang nakakabinging katahimikan sa kanyang pag-alis. Napabalikwas siya ng bangon, naghahanap. Ang kabilang bahagi ng kama ay malamig at hindi nagalaw. Bakante. Isang bahagi niya ang umasa na marahil ay nasa guest room lang si Amelia. Nagpapalamig ng ulo. Tumayo siya. Suot pa rin ang robe na isinuot niya kagabi matapos ang insidente. Amelia? Tawag niya habang naglalakad palabas ng silid. Walang sagot. Sinilip niya ang guest room. Malinis ito at walang bakas na may gumamit. Bumaba siya sa sala, sa kusina, kahit sa hardin. Wala si Amelia. Nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang inis. Isang malaking abala. Alam niyang nasaktan niya ito, pero ang umalis ng ganito, masyadong dramatiko. Sanay siyang si Amelia ang laging nag-aayos, ang laging umiintindi. Naabutan niya ang kanyang ina sa dining area. Kalmadong humihigop ng kape habang nagbabasa ng dyaryo na para bang walang nangyari. Mami, nakita mo ba si Amelia? Tanong niya. Hindi maitago ang iritasyon sa boses. Ibinaling ni Doña Elvira ang tingin mula sa dyaryo. Tiningnan siya nito na para bang isa siyang batang nag-aalala sa isang nawawalang laruan. Hayaan mo siya. Babae lang yan, Ricardo. Magtatampo, iiyak pero babalik din. Saan naman siya pupunta? Wala siyang pamilya rito kundi tayo. Uuwi rin yan kapag naubos na ang pera at tapang niya. May katwiran ang ina niya. Gumaan ng bahagya ang kanyang loob. Si Amelia ay masyadong mahina at masyadong mahal siya para tuluyang umalis. Nagpasya siyang bigyan ito ng ilang oras para magpalamig. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ito, para lang sabihin na umuwi na ito at mag-usap sila. Ngunit dumiretso lang ito sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail, sinubukan niya sa ikatlong pagkakataon. Ganoon pa rin. Ang inis niya ay unti-unting nahahaluan ng pag-aalala. Nagmaneho siya papunta sa maliit na fashion studio ni Amelia sa Makati. Ang tanging bagay na hinayaan niyang manatili para sa sarili nito. Iyon ang kanlungan nito. Siguradong naroon lang ito. Ngunit pagdating niya, isang empleyado ang sumalubong sa kanya. Sir Ricardo, magandang umaga po. Nandyan ba si Amelia? Diretsong tanong niya. Po? Ay, sir, wala na po. Nag-aalangang sagot ng babae. Nag-file na po siya ng kanyang resignation kahapon ng hapon, bago pa po siya umuwi. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Kahapon pa? Bago pa ang lahat. Ibig sabihin, plinano niya ito. Hindi ito isang biglaang desisyon dahil sa galit. Mas malalim, nagmamadali siyang bumalik sa bahay. Ang pagtibok ng kanyang puso ay mas mabilis na kaysa sa takbo ng sasakyan. Tumakbo siya paakyat sa kanilang silid.
Ang isip ay gulong-gulo. Doon, sa ibabaw ng kanyang nightstand, sa lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang relo at telepono tuwing gabi, may nakita siyang isang malaking brown envelope na hindi niya napansin kanina. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang mga papel na kinatatakutan niya. Isang petition for divorce. At sa huling pahina, ang malinaw at matatag na pirma, Amelia Reyes, kasama ng mga papel. Isang bagay ang gumulong sa kanyang palad. Ang wedding ring ni Amelia. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng kanyang pagiging kampante. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Hindi ito pagtatampo. Hindi ito drama. Ito ay paglisan. Totoo, pinal. Iniwan na siya. Napatitig siya sa pirma. Amelia Reyes, hindi na Divilla. Ang simpleng pagbabagong yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Hindi bulong niya sa kawalan. Hindi maari. Napaatras siya at napaupo sa gilid ng kama. Hawak ang mga papel na parang hatol sa kanyang kamatayan. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay biglang naging isang malamig at malawak na kulungan. Ngayon lang niya naintindihan. Ang katahimikan ni Amelia kagabi ay hindi pagsuko. Iyon ay ang kanyang hatol. Habang nakatulala siya sa mga papel, naramdaman niya ang isang pares ng braso na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang amoy ng pabango ni Lian, ang kumalat sa hangin. Ricardo, akala ko tulog ka pa. Malamig na sabi nito. Ipinapatong ang baba sa kanyang balikat. Huwag mo nang isipin yon. Tama ang mami mo, babalik din yon. Hindi siya kumibo. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin sa pirma ni Amelia. Ang presensya ni Lian, na kagabi lang ay nagdulot sa kanya ng panandaliang aliw, ay ngayon ay parang isang tinik na lalong sumasakit. Hindi napansin ni Liani ang kanyang estado. Puno ito ng sariling kagalakan. Inilagay nito ang kamay niya sa tiyan nito. Ricardo, may sorpresa ako sa'yo. Bulong nito sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng pananabik. Buntis ako. Lumipas ang 3 taon. Ang marangyang bahay sa Taguig ay napalitan ng isang maliit na apartment sa Limarais District ng Paris na may bintanang nakatanaw sa mga lumang bubong at masisikip na kalye. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng halimuyak ng matapang na kape, tela at tina. Dito, sa syudad ng mga ilaw at sining, unti-unting muling binuo ni Amelia Reyes ang kanyang winasak na pagkatao. Piraso bawat piraso. Wala na ang dating asawa ni Ricardo de Bilwa. Ang babaeng narito ngayon ay iba na. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Ito ay naging isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang paalala na hindi na niya hahayaang may tumapak pa sa kanya muli. Ang dating sugat ay naging isang baga na siyang nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Ang unang taon, ang pinakamahirap. Ang perang naipon niya ay unti-unting naubos. Para mabuhay, tinanggap niya ang anumang trabaho. Naging waitress siya sa isang maliit na bistro. Tinitiis ang pananakit ng paa at ang pagod para lamang may pambayad sa upa at pambili ng pagkain. Ang mga kamay na dati sanay sa paghawak ng mga mamahaling bag ay naging sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na plato. Sa gabi, pagka-uwi mula sa trabaho, sa halip na magpahinga, inilalabas niya ang kanyang sketchpad at mga lapis. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang pait, galit at pangungulila. Ang bawat guhit ay isang sigaw, ang bawat disenyo ay isang luha. Ginawa niyang sining ang kanyang pagdurusa. Nang makapag-ipon ng sapat, nag-apply siya bilang isang design assistant sa isang maliit na atelier. Taga-timpla ng kape, taga-ayos ng mga sinulid, taga-walis ng mga retaso. Naging anino siya sa likod ng ibang designer, isang multo sa mundong dati
ay pangarap niya. Ngunit bawat araw, natututo siya. Sinasipsip niya ang lahat ng kaalaman, pinag-aaralan ang bawat tahi, bawat hiwa ng tela. Isang hapon, habang nakaupo sa pampang ng Ilogsen, nagdodrawing sa kanyang sketchpad, isang pangyayari ang nagpabago sa kanyang kapalaran. Isang matandang babae, eleganteng manamit at may matalas na mga mata, ang hindi sinasadyang dumaan sa kanyang likuran. "Excusez-moi, mademoiselle," sabi ng babae. Ang boses ay may awtoridad. Nahulog nito ang kanyang panyo. Nang damputin ito ni Amelia, nasilip ng babae ang kanyang sketchpad. Nakita nito ang isang disenyo ng isang itim na bestida. Ang istruktura ay matapang. Ang mga linya ay tila sumisigaw sa sakit, ngunit meron pa ring hindi maikakailang ganda at lakas. "Sino ang gumawa nito?" tanong ng babae. Itinuturo ang drawing. "Ako po," mahinang sagot ni Amelia. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. "Ako si Madame Dubois, isang fashion critic." Ang pangalan ay yumanig sa mundo ni Amelia. Si Madame Dubois ay isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa industriya. Isang salita niya lang ay maaaring gumawa o sumira ng isang karera. Ang iyong mga guhit, meron silang kaluluwa, meron silang kwento. Ang sakit ay isang napakagandang inspirasyon, Hija. Ang pagkikita na yon ang naging susi. Sa tulong ni Madame Dubois, nakakuha si Amelia ng maliit na pautang. Inupahan niya ang isang maliit na espasyo at sinimulang buuin ang kanyang kauna-unahang koleksyon. Nagtrabaho siya araw at gabi. Ang kanyang mga kamay ay nagkaroon ng kalyo. Ang kanyang mga mata ay laging puyat. Ngunit ang kanyang puso ay ngayon lang muling nabuhay. Dumating ang araw ng kanyang unang maliit na fashion show na ginanap sa isang art gallery na pinahiram sa kanya. Ang mga bisita ay iilan lamang, mga kaibigan ni Madame Dubois, mga independent blogger, at ilang may-ari ng boutique. Sa backstage, nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang inaayos ang huling detalye sa isang modelo. Nang magsimula ang palabas, isang koleksyon na pinangalanan niyang Trozos Rotos, Broken Pieces, ang rumampa. Ang bawat disenyo ay sumasalamin sa kanyang paglalakbay, mula sa madidilim na kulay ng pagtataksil hanggang sa matatapang na hiwa ng galit, at nagtatapos sa mga piraso ng nagniningning na tela na sumisimbolo sa pag-asa. Ang huling disenyo, isang puting gown na tila binubuo ng mga pinagtagpi-tagping piraso ng seda at organza, ay tinawag niyang paglaya. Nang lumabas ang modelo suot iyon, isang kolektibong paghinga ng paghanga ang narinig mula sa mga manunood. Pagkatapos ng show, sa halip na mahinang palakpak lang, isang malakas at taos-pusong standing ovation ang sumalubong sa kanya nang lumabas siya. Nakita niya si Madame Dubois sa unahan, may mga luha ng paghanga sa mga mata nito. Sa gabing iyon, hindi lang isang koleksyon ang kanyang naibenta. Ipinanganak ang isang bagong pangalan sa mundo ng moda, Amelia Reyes. Ngayon, 3 taon matapos ang gabing iyon, nakaupo si Amelia sa kanyang sariling atelier, hindi na maliit at masikip, kundi isang chic na espasyo na pinupuntahan ng mga kliyenteng humahanga sa kanyang natatanging estilo. Tinitingnan niya ang isang email sa kanyang laptop. Ang kanyang katulong ay pumasok dala ang isang tasa ng tsa. "Madam Reyes, may balita na po ba?" tanong nito. Tumango si Amelia, ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Ang email ay mula sa Manila Fashion Week Committee. Hindi ito isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang alok na maging pangunahing hurado at panauhing pandangal sa pinakamalaking fashion event sa Pilipinas. Ang pangalang Manila ay naghahatid ng isang kuryente sa kanyang buong katawan, isang pamilyar na kirot, isang alaala ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ang pagbabalik ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang plano. Ngunit ang alok na ito, hindi lang ito isang pagkilala sa kanyang talento. Ito ay isang posisyon ng kapangyarihan. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ng mouse. Pagbabalik,
Sa lugar kung saan siya winasak? Marahil, marahil ito na ang tamang panahon para harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna na nagbabalik sa kanyang kaharian. Sa panlabas na anyo, ang buhay ni Ricardo de Villa ay perpekto. Ang De Villa Corporation ay lalo pang lumago. Ang kanyang pangalan ay laging nababanggit sa mga business column. At mayroon na siyang tagapagmana, isang malusog na batang lalaki na pinangalanan nilang Richard Jr. o RJ. Ang bahay na iniwan ni Amelia ay mas napuno ng mga mamahaling gamit. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, habang ang katahimikan ay bumabalot sa malawak na kabahayan, nararamdaman ni Ricardo ang lalamig at bigat ng kanyang ginintuang hawla. Ang hapunan sa mansyon ng mga De Villa ay isang ritual ng pagkukunwari. Ang pagkain ay laging masarap, inihanda ng isang private chef. Ang mga kubyertos ay pilak, ang mga plato ay porselana, ngunit ang usapan ay laging hungkag at puno ng tensyon. Nakita mo ba ang bagong koleksyon ng Bulgari, Ricardo? Sabi ni Lian isang gabi habang isinusubo ang kanyang pan-seared salmon. Iyong serpentine necklace? Sabi ng kaibigan ko, bagay na bagay daw sa akin. Hindi pa man nakakasagot si Ricardo, sumabat na si Doña Elvira mula sa kabilang dulo ng mesa. Kakabili mo lang ng hikaw mula sa Cartier nung nakaraang linggo, Lian eh. Hindi ka ba marunong magtipid? Ang pera ng anak ko ay hindi pinupulot sa basura. Ngumuso si Lian. Mommy naman, it's an investment, status, para kapag lumalabas ako, dala ko ang pangalan ng mga De Villa. Ang pangalan ng mga De Villa ay dinadala sa pamamagitan ng tamang pag-uugali, hindi sa pagpaparada ng alahas na parang Christmas tree. Mataray na sagot ni Doña Elvira. Napabuntong hininga na lang si Ricardo. Ito ang kanyang gabi-gabi, ang walang katapusang bangayan ng kanyang asawa at ina tungkol sa pera at kapangyarihan. Wala nang kumustahan tungkol sa kanilang araw, wala nang tawanan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato at ang mga matatalim na salitang ibinabato nila sa isa't isa. Ako na ang bibili, pagod na sabi ni Ricardo, para lang matapos na ang usapan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Lian, habang isang matalim na tingin naman ang ipinukol sa kanya ni Doña Elvira. Pagkatapos ng hapunan, nakita niya ang anak niyang si RJ sa playroom na papaligiran ng mga pinakabago at pinakamamahaling laruan. Lumapit siya at sinubukang makipaglaro. Anak, gusto mo bang itayo natin itong building? Tanong niya, hawak ang isang set ng Lego. Ayoko, Daddy. I want the new iPad. Sagot ng bata nang hindi man lang tumitingin sa kanya, abala sa pagpindot sa tablet nito. Sabi ni Mommy, bibilhan mo ko. Tumayo si Ricardo at tinitigan ang kanyang anak. Nakikita niya ang kanyang sarili sa mukha nito, ngunit hindi niya maramdaman ang koneksyon na inaasahan ng isang ama. Si RJ ay isang simbolo, ang simbolo ng dahilan kung bakit umalis si Amelia, ang premyo na ipinagmalaki ng kanyang ina. Ngunit hindi niya maramdaman ang init ng pagiging isang ama. Tanging ang obligasyon. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nagtungo siya sa kanyang study para tapusin ang ilang papeles. Habang may hinahanap sa isang lumang cabinet, isang bagay ang nahila ng kanyang kamay. Isang damit. Isang simpleng midnight blue silk dress na nakasabit pa rin sa isang hanger, nakatago sa likod ng kanyang mga lumang suit. Alam niya kung kaninong damit iyon. Ang paborito ni Amelia. Ang damit na suot nito noong huli silang nagsayaw sa isang charity ball, isang buwan bago ang lahat ay gumuho. Dahan-dahan niyang inilabas ito. Ang tela ay malambot at malamig sa kanyang mga kamay. Naisip niya ang pakiramdam ng telang iyon sa balat ni Amelia. Ang paraan ng pagyakap nito sa kanyang katawan. Naamoy niya ito. Mayroon pa ring bahagyang bakas ng pabango ni Amelia. Isang delicate na amoy ng white tea at jasmine na matagal na niyang hindi naamoy, ngunit hindi kailanman nakalimutan.
Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang tawa ni Amelia na pumupuno sa bawat sulok ng bahay. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya na para bang siya ang sentro ng mundo nito. Ang init ng mga yakap nito na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa tahanan. Napahigpit ang hawak niya sa damit. Isang matinding pangungulila ang bumara sa kanyang lalamunan. Ang yaman niya, ang posisyon niya, ang anak niya. Lahat ng ito ay narito. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging buo ay matagal nang nawala, kasabay ng pag-alis ng babaeng nagmamay-ari ng damit na ito. Ibinalik niya ang damit sa cabinet na parang isang sagradong bagay. Naupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Pilit na ibinabaling ang isip sa trabaho. Nag-scroll siya sa mga international business news ng isang headline mula sa online edition ng Vogue Paris ang nakakuha ng kanyang atensyon. Amelia Reyes, the Filipina designer, taking Paris by storm with soulful designs. Napatigil siya. Kinilabutan. Dahan-dahan niyang kienlik ang link. Bumungad sa kanya ang isang larawan ni Amelia. Iba na ito. Ang dating malambot na mga mata ay ngayon ay may talas at kumpiyansa. Ang buhok niya ay mas maikli, mas chic. Ang kanyang ngiti ay hindi na kasing init ng dati, ngunit puno ng kapangyarihan at pag-aari sa sarili. Binasa niya ang artikulo. Pinupuri nito ang kanyang henyo sa paggawa ng damit na may kwento, ang kanyang kakaibang galing sa paghahalo ng sakit at ganda. May mga larawan ng kanyang mga disenyo, matapang, elegante, at hindi maikakailang maganda. Ang babaeng minsan niyang tinawag na simpleng may bahay na may munting libangan ay isa na ngayong international sensation. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Paghanga? Oo. Inggit? Marahil. Pero higit sa lahat, isang napakatinding pagsisisi. Ang bituin na binitawan niya ay hindi lang pala basta naglaho. Ito ay naging isang supernova. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Pinuputol ang kanyang pag-iisip. Isang business partner. "Ricardo, good evening," sabi ng boses sa kabilang linya. "May update lang ako tungkol sa Manila Fashion Week." "Oh, sige. Anong balita?" Walang ganang sagot ni Ricardo. "Alam mo na, malaking sponsor ang Divila Corp. Sa event, may malaking pagbabago. Iyong main backer mula sa New York nag-pull out, pero huwag kang mag-alala. May nakuha silang mas malaki pang kapalit. Isang international brand mula sa Paris. Sila na ang magiging main presenter." "Good to hear," sabi ko. Sabi ni Ricardo, gusto nang ibaba ang telepono. At eto pa ang malaking balita. Patuloy ng kausap. Ang designer at may-ari ng brand na yon, siya mismo ang darating para maging head judge at guest of honor. Kilala mo ba siya? Isang sikat na Filipina designer sa Europe. Ang pangalan niya, Amelia Reyes. Nabitiwan ni Ricardo ang telepono. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, sa kanyang isip, sa kanyang buong pagkatao. Ang mundo niya ay biglang umikot at ang ginintuang hawla na kanyang ginagalawan ay biglang gumuho sa kanyang harapan. Ang hangin sa Maynila ay kasing init at kasing sikip ng dati. Isang malaking kaibahan sa malamig at maluwag na klima ng Paris na kanyang kinasanayan. Ngunit habang bumababa si Amelia mula sa isang makintab na itim na Mercedes-Benz sa harap ng isang 5-star hotel sa BGC, hindi ang panahon ang kanyang naramdaman, kundi ang bigat ng daan-daang mga matang nakatutok sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay tila maliliit na kidlat na gumuguhit sa maulap na hapon. Naglakad siya sa red carpet na inilatag para sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay marahan, ngunit may katiyakan. Ang kanyang suot ay hindi isang ball gown, kundi isang eleganteng ivory pantsuit na siya mismo ang nagdisenyo. Ang matapang na istruktura nito ay nagbibigay diin sa kanyang bagong tuklas na lakas. Ang kanyang buhok ay maikli at ang kanyang mukha ay may minimal na makeup. Ngunit ang kanyang mga mata
Ang mga iyon ay nagbago. Ang dating malambot at mapagtiwalang mga mata ay napalitan ng isang tinging kalmado, matalas at halos malamig. Ito ang kanyang pagbabalik. Hindi bilang si Amelia Reyes de Villa ang asawang tinalikuran, kundi bilang si Amelia Reyes, ang reyna ng kanyang sariling imperyo. Sa press conference, umupo siya sa gitna ng panel, kalmado sa gitna ng bagyo ng mga tanong at kumikinang na ilaw. Miss Reyes, welcome back to the Philippines. What does it feel like to be back after all these years? Tanong ng isang reporter. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It feels productive. Sagot niya, ang boses ay malinaw at may kumpiyansa. I'm here for a purpose, and that is to celebrate and elevate Filipino talent on the global stage. Your brand is known for its deeply emotional and personal designs, sabi naman ng isa pa. Can you tell us what, or who, is your biggest inspiration? Isang tanong na may patibong. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang kanyang nakaraan. Ang dating Amelia ay marahil manginginig o maiiyak. Ngunit ang Amelia ngayon ay tiningnan lamang ang reporter ng diretso sa mata. My biggest inspiration is survival, she said, seamlessly switching to English. I believe that the most beautiful art is born from the deepest wounds. My designs are not just clothes, they are stories. Ang bawat tahi ay isang salita, at ang bawat koleksyon ay isang kabanata ng aking buhay. And this chapter, she paused, letting her words sink in, is about power. Ang mga sagot niya ay matalino, direkta, at walang bahid ng pagiging biktima. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay marahang iginala sa mga taong nasa silid. At sa isang saglit, sa gitna ng dagat ng mga hindi pamilyar na mukha, natagpuan ng kanyang mga mata ang isang pares ng matang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hindi kailanman nalimutan. Nakatayo si Ricardo sa likuran ng mga kamera, sa isang madilim na sulok na para bang isang anino. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit na laging suot nito sa mga business meeting, kundi isang simpleng polo shirt. Mukha itong pagod, mukha itong mas matanda. Ngunit higit sa lahat, sa mga mata nito, nakita ni Amelia ang isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang halo ng paghanga, sakit, at matinding pagsisisi. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa loob lamang ng 3 segundo. Ngunit sa 3 segundong yon, isang buong kwento ang dumaan sa pagitan nila. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagkawala. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Tinitigan niya ito ng walang emosyon na para bang isa lamang ito sa mga daan-daang estranghero sa silid. At pagkatapos, marahan niyang ibinaling ang kanyang atensyon pabalik sa reporter na nagtatanong na para bang walang nangyari. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mata kung paano ito napayuko. Tila tinamaan ng isang hindi nakikitang suntok. Kinagabihan, sa isang exclusive welcome party para sa kanya, muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Habang kausap niya ang ilang mga investor, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na dati nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng lamig. Amelia, Hija. Humarap siya at nakita si Doña Elvira de Villa. Suot ang isang mamahaling bestida at mga alahas na kumikinang. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng lason. Sino ba namang mag-aakala? Sabi ng matanda. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang simpleng babaeng pinulot lang ng anak ko ay isa na ngayong sikat na personalidad. Dapat ka pa ngang magpasalamat kay Ricardo. Ang sakit na ibinigay niya sa'yo, iyon pala ang naging puhunan mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Amelia. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa isang dumaraang waiter at humarap sa kanyang dating biyenan. Tama po kayo, Doña Elvira. Mahinahong sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Marami akong dapat ipagpasalamat. Tinuruan ninyo akong dalawa ng isang napakahalagang leksyon.
Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baso, na ang mga pinakamagagandang obra ay isinisilang mula sa mga pinakakatangi-tanging pagtataksil. So for that, thank you. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya si Doña Elvira na natigilan at walang masabi, at naglakad palayo. Naramdaman niya ang isang matamis na tagumpay. Hindi maingay, ngunit malalim. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa ibang mga bisita, propesyonal at malayo. Nang magpaalam siya para umakyat na sa kanyang suite, tinahak niya ang isang mas tahimik na pasilyo. Bago pa man niya marating ang elevator, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Ricardo. Nakatayo ito roon. Ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi nito masabi. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat, puno ng mga paano kung at mga sana. Tinitigan lang siya ni Amelia. Naghihintay. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Amelia? Nabasag ang boses ni Ricardo nang binanggit niya ang kanyang pangalan. Lumapit ito ng isang hakbang. We need to talk. We need to talk. Ulit ni Ricardo. Ang boses ay mas desperado na ngayon. Ang babaeng nasa harapan niya ay parang isang magandang estatwa. Perpekto, malamig, at hindi maabot. Tinitigan siya ni Amelia. Ang kanyang muka ay hindi mababakasan ng anumang emosyon. Mr. De Villa, sabi niya, at ang formalidad ng kanyang mga salita ay parang sampal. Kung meron po kayong nais pag-usapan tungkol sa partnership ng De Villa Corporation para sa Fashion Week, maaari po kayong mag-set ng appointment sa aking assistant. Narito ang kanyang card. Kumuha si Amelia ng isang business card mula sa kanyang maliit na clutch at inilahad ito sa ere sa pagitan nila. Hindi ito inabot ni Ricardo. Amelia, please. Pakiusap niya. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa atin. Isang halos hindi mahahalata. Mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Walang tayo, Miss Mr. De Villa. Matagal nang natapos yon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at inilagay ang card sa isang maliit na mesang naroon. Have a good evening. Pagkasabi niyon, nilagpasan siya nito at naglakad patungo sa elevator na para bang isa lamang siyang poste na nadaanan. Naiwan si Ricardo sa pasilyo, nakatanga. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binitiwan nito. Ang bawat Mr. De Villa ay isang patalim na lalong nagpapalawak sa agwat na namamagitan sa kanila. Ngunit ang pagtanggi na iyon ay hindi pumigil kay Ricardo. Sa halip, ito ay nagsilbing gasolina sa kanyang desperasyon. Hindi siya makapapayag na ito na ang wakas. Kinabukasan, nagpadala siya ng isang napakalaking buke ng puting rosas sa hotel suite ni Amelia. 100 tangkay, puting rosas. Ang paborito nito, ang mga bulaklak na lagi niyang ibinibigay dito tuwing anibersaryo nila. Kasama nito ay isang simpleng card. I'm sorry, walang pangalan. Alam niyang malalaman nito kung kanino galing. Maghapon siyang naghintay ng tawag, ng text, ng kahit anong senyales. Ngunit wala. Nang hindi na siya makatiis, tinawagan niya ang kanyang assistant na siyang inutusan niyang mag-asikaso ng delivery. Na-deliver ba ng maayos ang mga bulaklak? Tanong niya. Yes, sir, sagot ng assistant. Pero tumawag po ang front desk. The flowers were refused, sir. Ang utos daw po mula sa suite ni Miss Reyes ay itapon na lang daw po ang mga ito. Parang may pumiga sa puso ni Ricardo. Itapon. Ang mga bulaklak na dati nagpapaiyak dito sa tuwa ay ngayon ay basura na lang sa paningin nito. Hindi pa rin siya sumuko. Kung hindi uubra ang mga regalo, susubukan niyang kausapin ito ng personal. Ginamit niya ang negosyo bilang dahilan. Nag-set siya ng meeting gaya ng sinabi nito. Sa business lounge ng hotel, isang lugar na malamig at walang personal na koneksyon. Dumating si Amelia sa eksaktong oras, kasama ang kanyang assistant, professional, direkta. Pinag-usapan nila ang tungkol sa sponsorship, sa marketing plans,
Sa event flow, si Ricardo ay pilit na nakikinig, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Pinagmamasdan niya ang paraan ng pagsasalita nito, ang kislap ng talino sa mga mata nito, ang kumpiyansa sa bawat kilos. Ito ang Amelia na noon pa man ay nakatago sa likod ng pagiging asawa niya. "So, are we all clear on the deliverables?" Tanong ni Amelia, handa nang tapusin ang pulong. Ito na ang pagkakataon niya. "Yes, everything's clear," sabi niya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. "Amelia, naalala mo ba yung maliit na coffee shop sa kanto malapit sa dati mong studio? Ang paborito nating tambayan?" Natigilan ang assistant ni Amelia. Ramdam ang biglang pagbabago sa usapan. Si Amelia, gayunpaman, ay hindi natinag. Tiningnan siya nito ng diretso. "Mr. De Villa, let's stick to business," malamig niyang sabi. "My time is very valuable." Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang assistant. "I believe we're done here. And please escort Mr. De Villa out." Tumayo ito at umalis nang hindi na muling lumilingon. Ang gabing iyon sa bahay ay mas impyerno pa. Nakita ni Lian ang resibo para sa 100 puting rosas sa bulsa ng kanyang coat. "Saan mo dinala to, Ricardo? 100 puting rosas? Para kanino?" Sigaw nito. Iwinawas-siwas ang papel sa harap niya. "It's none of your business, Lian." Pagod niyang sagot, walang lakas para makipagtalo. "Anong none of my business? Mula nang bumalik ang babaeng yon, wala ka nang ginawa kundi isipin siya. Akala mo ba hindi ko napapansin? You're obsessed with her. Paano naman ako? Paano ang anak mo?" Ang bawat salita ni Lian ay parang ingay lang ng lata sa kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang malamig na mga mata ni Amelia. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na Mr. De Villa. Ang huling baraha ni Ricardo ay inilabas niya sa isang malaking charity gala kung saan si Amelia ang guest of honor. Isa sa mga highlight ng gabi ay isang auction nang ipresenta ang huling item, isang napakagandang sapphire necklace na dating pag-aari ng isang royalty. Alam na ni Ricardo ang gagawin. Nagsimula ang bidding. Pataas ng pataas. Isang tycoon mula sa Cebu ang kanyang naging mahigpit na kalaban. Ngunit hindi nagpatalo si Ricardo. Bawat taas ng presyo ay tinatapatan niya ng doble, hanggang ang lahat sa silid ay sa kanila na lang nakatingin. Sa huli, sa isang halagang halos 10 beses sa orihinal na presyo, nanalo si Ricardo. Umakyat siya sa entablado para kunin ang kwintas, habang si Amelia ay nakatayo sa tabi ng auctioneer, nakangiti ng propesyonal. Kinuha ni Ricardo ang mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Amelia. Ang alahas na ito ay maganda, ngunit ang halaga nito ay wala sa mga bato. Ang halaga nito ay nasa intensyon. Huminga siya ng malalim. "Ibinibigay ko ang kwintas na ito, hindi bilang isang regalo, kundi bilang isang maliit na simbolo para sa isang napakalaki at napakatagal nang nahuling paghingi ng tawad. Sa isang taong napaka-espesyal, isang kolektibong ang narinig mula sa mga manonood. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Amelia. Naghihintay ng kanyang reaksyon. Kinuha ni Amelia ang mikropono mula kay Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kanya na nagdulot ng kuryente sa buong katawan ni Ricardo. Ngumiti ito sa mga manonood, isang ngangiting perpekto at makintab. "Napakabukas sa palad naman po ng ating bidder," sabi niya. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng anumang personal na emosyon. "On behalf of the foundation, maraming salamat sa iyong napakalaking tulong, Mr. De Villa." Sa kabila ng bakal na pader na itinayo ni Amelia sa paligid ng kanyang puso, hindi niya maikakaila na ang mga ginagawa ni Ricardo ay may epekto sa kanya. Hindi ito nagdudulot ng kilig o pag-asa, kundi isang pamilyar na kirot, isang multo ng nakaraang pinipilit niyang ibaon sa limot. Ang bawat bulaklak
Bawat pakiusap, bawat pampublikong pagpapakita ng pagsisisi ay parang maliliit na bato na ibinabato sa kanyang pader na kahit hindi nakakasira ay lumilikha naman ng mga alingaw-ngaw. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng mga pulong at paghahanda para sa Fashion Week, nahanap niya ang sarili sa katahimikan ng kanyang hotel suite. Sa isang iglap ng kahinaan, binuksan niya ang kanyang laptop at nag-log in sa isang luma at halos nakalimutan na niyang cloud storage. Doon, sa isang folder na may pangalang Noon, nakatago ang mga larawan nila ni Ricardo. Nag-aalangan pa ang kanyang daliri bago niya ito i-click. Ngunit ginawa pa rin niya. Bumungad sa kanya ang isang masayang Amelia. Nakayakap sa isang nakangiting Ricardo sa tuktok ng isang bundok sa Sagada. Naalala niya ang lamig ng hangin at ang init ng yakap nito. Sumunod ang isang larawan nila sa isang simpleng kainan. Magkahating kumakain ng mami, parehong tumatawa na parang walang bukas. Ang mga larawan ay nagpapakita ng isang pag-ibig na sa panahong yun ay inakala niyang totoo, dalisay, at panghabang buhay. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi ang lalaki sa larawan ang kanyang pinanghihinayangan, kundi ang babaeng kasama nito. Ang babaeng puno ng tiwala, puno ng pangarap, ang babaeng minsan ay naging siya. Mabilis niyang isinara ang laptop na para bang isang kahon ni Pandora na naglalaman ng mga alaalang mas mabuti nang manatiling nakakulong. Para takasan ang mga multo sa kanyang silid, nagpasya siyang lumabas para maghapunan ng mag-isa. Pinili niya ang isang high-end na restaurant na hindi gaanong dinadayo ng mga celebrity. Isang lugar kung saan maaari siyang maging anonymous kahit sandali. Pinili niya ang isang table sa isang sulok, bahagyang natatakpan ng isang malaking halaman na nagbibigay sa kanya ng pribasiya. Habang hinihintay niya ang kanyang order, dalawang babae ang pumasok na lumikha ng agaw pansin. Ang isa sa kanila ay si Lian. Suot ang isang damit na halatang mamahalin at napapalibutan ng mga kumikinang na alahas. Kasama nito ang isang kaibigan. Ang malakas nilang tawanan at pag-uusap ay pumuno sa dating tahimik na lugar. Sa malas, sa table na hindi kalayuan, sa kanya sila naupo. Sinubukan ni Amelia na huwag silang pansinin. Itinuon ang atensyon sa kanyang telepono. Ngunit ang boses ni Lian ay mahirap iwasan. Grabe girl, nakita mo ba yung nangyari sa charity gala? My husband bought that necklace for millions. Pagmamayabang ni Lian, sapat na ang lakas para marinig ng mga katabing mesa. He's just so obsessed with me. Gagawin ang lahat para sa akin. Natawa ang kaibigan nito. Talaga lang ha? Hindi ba't ang sabi-sabi, para sa ex-wife niya raw yon? Biglang nagbago ang tono ni Lian eh. Chismis lang yan. Inggit lang sila. Ako ang asawa. Ako ang nanalo. I have his son, remember? Ako ang reyna. Siya, ano siya? Isang malungkot na matandang dalaga sa Paris. Napailing na lang si Amelia sa narinig, ngunit ang sumunod na usapan ang nagpatigil sa kanyang mundo. Sa bagay, sabi ng kaibigan. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari noon, no? Parang kailan lang, project-project lang kayo ni Sir Ricardo, tapos bigla, boom, buntis ka na. Isang mayabang na tawa ang pinakawalan ni Lian. Siyempre, ganyan talaga kapag mahal ka ng lalaki at alam mong laruin ang baraha mo. Actually, bumulong ito na para bang isang malaking sikreto. Pero rinig pa rin ni Amelia. Right after that Cebu business trip with the investors 3 years ago, doon na nabuo si RJ. Ang galing. No? Parang destiny. Isang linggo lang kami doon, pero sulit. Cebu. 3 years ago. Ang mga salitang yon ay parang kulog na dumagundong sa isipan ni Amelia. Biglang bumalik ang lahat. Naalala niya ang panahong yon ng malinaw. Papalapit ang kanilang ika-5 anibersaryo. Abalang-abala siya sa pag-aasikaso ng sorpresa para kay Ricardo. Naalala niya,
Oo, naalala niya. Nagkaroon nga ng business trip si Ricardo noon. Ngunit, isinara ni Amelia ang kanyang mga mata. Pilit na hinahalongkat ang kanyang memorya. Nag-business trip si Ricardo, pero hindi sa Cebu, sa Singapore. 4 na araw siya doon para sa isang international conference. At si Lian, hindi ito kasama. Naiwan ito sa Maynila para asikasuhin ang opisina. Siguradong sigurado siya dahil siya pa mismo ang naghahatid ng pagkain sa opisina nito minsan. Bilang pasasalamat sa pag-aasikaso nito sa mga naiwang trabaho ng asawa niya. Ang mga timeline ay hindi nagtutugma. Ang kwento ni Lian ay may butas. Isang malaking butas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Amelia. Hindi ito galit. Hindi ito paninibugho. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas nakakabagabag. Isang duda. Isang napakalaking duda. Hindi na niya ginalaw ang kanyang pagkain. Tahimik siyang tumawag sa waiter, nagbayad, at umalis nang hindi napapansin ni Lian. Pagbalik sa kanyang hotel suite, ang dating katahimikan ay napalitan ng isang nakakabinging ingay sa kanyang isipan. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita ni Lian, ang mga pets sa ang mga lugar. Kasinungalingan. May mali. Lumakad siya papunta sa bintana at tinitigan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang babaeng nasaktan at umalis 3 taon na. Ang nakalipas ay marahil hahayaan na lang ito. Ngunit ang babaeng nagbalik ay iba na. Hindi na siya papayag na mabuhay sa isang kasinungalingan. Kahit pa hindi na siya direktang apektado nito. Kailangan niyang malaman ang totoo para sa sarili niyang kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa kanyang secure contacts. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ito ang numero ng isang private investigator sa Paris. Isang taong pinagkakatiwalaan niya na tumulong sa kanya noon sa ilang mga business background checks. Antoine, it's Amelia. Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. I have a job for you here in Manila. It's personal. Name it. Sagot ng boses. The target's name is Lian Santos. Now, Lian De Villa. Sabi ni Amelia, ang boses ay matatag at malamig. I need to know everything about her. Her whereabouts, her associations, specifically during the months of August to September, 3 years ago. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling utos. Be discreet. I want the truth. Whatever it is kasas ang taos. Habang naghihintay ng balita mula sa kanyang investigador, mas ibinaon ni Amelia ang sarili sa trabaho. Ang nalalapit na Fashion Week ang nagsilbing kanyang perpektong distraksyon. Sa araw, siya ang makapangyarihang Amelia Reyes, nagbibigay ng mga utos, nagsasagawa ng mga pagpupulong, at pinupuri ang mga batang designer. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang suite, ang pagdududa tungkol kay Lian ay parang isang aninong hindi siya tinitigilan. Sa kabilang banda, para kay Ricardo, ang bawat araw na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin sa isang hourglass na malapit ng maubos. Ramdam niya na malapit ng umalis muli si Amelia. Ang opisyal na dahilan nito sa pananatili ay ang Fashion Week. At kapag natapos na yon, ano pa ang pipigil dito para bumalik sa Paris? Ang desperasyon ay nagtulak sa kanya na gawin ang isang huling, malaking hakbang. Kung ang mga regalo at pampublikong paghingi ng tawad ay hindi umubra, marahil ang lakas ng kanilang mga alaala ang siyang gigising sa anumang natitirang pagtingin nito para sa kanya. Nagpadala siya ng isang maikling, formal na email kay Amelia gamit ang kanyang personal na address, hindi ang pang-opisina. Amelia, I know I have no right to ask for anything, but before you leave, I beg you for 10 minutes of your time. For the sake of the 5 years we shared, please meet me. Ricardo kasama ng email ay isang address. Ang address ng maliit na art gallery sa Escolta kung saan sila unang nag-date.
Isang lugar na puno ng sining at mga pangarap. Bago pa ang lahat ay naging komplikado. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, pumupunta si Ricardo sa art gallery na yon. Uupo siya sa isang bench sa pinakasulok, maghihintay. Ang unang araw, walang Amelia. Ang pangalawa, wala pa rin. Ang pangatlo, nawawalan na siya ng pag-asa. Inisip niyang marahil ay itinapon lang nito ang email. Binura ng hindi man lang binabasa. Ngunit sa ika-4 na araw, habang papalubog na ang araw at naghahanda na siyang umuwi, bumukas ang pinto ng gallery. Pumasok si Amelia. Nakatayo lang ito sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay isang silhueta laban sa papalubog na araw. Kung noon, ang pagdating nito ay nagdudulot ng init at saya sa kanyang dibdib. Ngayon, ang dala nito ay isang malamig at mabigat na tensyon. "You have 10 minutes, Ricardo," sabi nito. Ang boses ay walang emosyon habang nanatili itong nakatayo malapit sa pinto, handang umalis anumang oras. Tumayo si Ricardo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumapit. "Salamat. Salamat sa pagdating mo." Inilibot niya ang kanyang mga kamay. "Naaalala mo ba ang lugar na to? Dito kita unang dinala. Sabi mo noon, ang mga painting dito, parang mga bintana sa ibang mundo." Tumingin si Amelia sa isang painting sa pader. Isang madilim na abstract. "Marami nang nagbago, Ricardo. Ang mga painting ang lugar. Tayo." Ako? Ako ang nagbago, Amelia." Aminado niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Ako ang sumira sa lahat. Naging arogante ako. Makasarili. I took you for granted. Akala ko, kahit anong gawin ko, nandyan ka lang lagi. Hindi ko nakita ang halaga mo hanggang sa nawala ka na." Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ang agwat sa pagitan nila ay sapat na lang para sa isang tao. Pero sa loob ng 3 taon na nawala ka, walang araw na hindi kita naisip. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Nakita kita sa press conference, nakita ko kung sino ka na ngayon. At mas lalo lang akong humanga. Mas lalo ko lang naintindihan kung gaano kalaking tanga ang nawala sa akin. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya, isang ilog ng pagsisisi na matagal nang naipon. "Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Alam kong imposible na yon. Ang hinihiling ko lang, Amelia, ay ang iyong kapatawaran. Patawarin mo ako para lang kahit paano, mabawasan ang bigat na dinadala ko araw-araw." Hinawakan niya ang kamay nito. Sa kanyang gulat, hindi ito bumawi. Ang balat nito ay kasing lambot pa rin ng dati, ngunit malamig. Tumingin si Amelia sa kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang magbalik ito, nakakita si Ricardo ng isang emotion sa mga mata nito. Hindi galit, hindi pag-ibig, kundi isang malalim, nakakapagod na kalungkutan. "Ang pagpapatawad, Ricardo," mahinang sabi nito. "Ang bawat salita ay may bigat. Ay hindi isang bagay na ibinibigay para gumaan ang loob ng nakasakit. Ito ay isang bagay na ginagawa para sa sarili, para makalaya sa sakit." Dahan-dahan itong binawi ang kanyang kamay. Ang pagkawala ng kanyang dampi ay nag-iwan ng matinding lamig. "Matagal na kitang pinatawad," patuloy nito. "Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong mabuhay." Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang pag-asa sa dibdib ni Ricardo na kanina lang ay bahagyang umusbong ay unti-unting namatay. Ito na yon, ang pinal na hatol. "Salamat sa iyong pagsisisi, Ricardo," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig. "Pero ang pagpapatawad ko ay para sa sarili ko, hindi para bigyan ka ng isa pang pagkakataon." Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. "Amelia, wait!"
Habol niya. Huminto ito sa may pinto, ngunit hindi lumingon. The truth always comes out, Ricardo. Sabi lang nito, bago tuluyang lumabas at maglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Ricardo sa gitna ng art gallery, napapaligiran ng mga obra ng sining na ngayon ay tila nanunuya sa kanya. Ang kanyang huling pagkakataon ay tapos na. Ito ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. Umuwi siya sa kanyang mansyon na parang isang kaluluwang nawawala. Pagpasok niya sa kanyang study, may nakita siyang isang selyadong brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa na may nakasulat na pangalan niya. Hindi ito galing sa opisina. Wala itong return address. Tanging ang sulat kamay ng messenger na nagsasabing urgent and confidential. Nang buksan niya ito, isang set ng mga dokumento at litrato ang bumungad sa kanya. Ang mga unang pahina ay naglalaman ng mga bank statement, flight records at mga larawan. Mga larawan ni Liane, 3 taon na ang nakalipas. Mga larawan niya kasama ang isang lalaking hindi si Ricardo sa isang beach resort sa Cebu. Ang petsa sa ilalim ng mga larawan ay tumusok sa kanyang puso. Ito ang eksaktong linggo kung kailan siya nasa Singapore. Ang huling dokumento sa envelope ay isang kopya ng isang laboratory report, isang DNA test result. Ang katahimikan sa study ni Ricardo ay biglang naging mabigat at nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at malakas na paghinga niya at ang marahas na kaluskos ng papel habang nanginginig niyang binubuklat ang bawat pahina. Ang mga litrato, malinaw. Si Lian, nakangiti, nakayakap sa ibang lalaki sa isang beach sa Mactan. Ang mga petsa sa ibaba ng bawat larawan ay parang mga tatak ng nagbabagang bakal sa kanyang mga mata. Ito ang mga araw na nasa Singapore siya, habang si Lian ay dapat nasa Maynila. Flight records, isang round-trip ticket papuntang Cebu sa ilalim ng pangalan ni Lian Santos na nakabook 2 linggo bago ang kanilang anibersaryo. Kasama sa booking ang pangalan ng lalaki sa litrato. Bank statements, malalaking cash withdrawal at mga credit card transaction mula sa mga restaurant at hotel sa Cebu. Ang isip ni Ricardo ay parang isang sirang makina. Pilit na pinoproseso ang mga impormasyong sumisira sa pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na 3 taon. Ang huling sinabi ni Amelia sa gallery ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. The truth always comes out, Ricardo. Ito ba yon? Ito ba ang katotohanang sinasabi niya? Ang kanyang mga mata ay napunta sa huling dokumento, ang pinakamakapal. Sa ibabaw nito, nakasulat ang mga salitang nagpalamig sa kanyang buong katawan. Paternity Test and Analysis Report. Ang mga pangalan ng specimen donors, Richard De Villa Sr. at Richard R.J. De Villa Jr. Ang pangalan ng laboratorio ay pamilyar, isa sa mga pinakatiwalaan sa bansa. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Hindi na niya binasa ang mga teknikal na detalye at mga numero. Ang kanyang mga mata ay dumiretso sa pinakahuling linya, sa ilalim ng heading na Conclusion, Probability of Paternity, Percent. Result, Richard De Villa Sr. is excluded as the biological father of Richard R.J. De Villa Jr. Nabitawan niya ang mga papel. Ang mga ito ay nagsabog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang salitang 0% ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Bawat pag-ulit ay mas malakas, mas nakakabingi, mas masakit. Hindi maaari. Pinulot niya ang report, binasa ulit at ulit at ulit. Ngunit ang mga salita ay hindi nagbabago. Ang anak na ipinagmalaki niya, ang tagapagmana ng pangalang De Villa. Ang dahilan ng pagkasira ng pagsasama nila ni Amelia ay hindi niya anak. Isang halakhak ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito halakhak ng tuwa. Ito ay tunog ng isang taong nababaliw. Isang tunog na puno ng sakit, galit at pagkatraidor. Nagtaas ang kanyang paningin at nakita niya ang isang malaking family portrait sa pader ng kanyang study. Siya, si Lian at ang batang si RJ. Lahat ay nakangiti.
Isang perpektong larawan ng isang perpektong kasinungalingan. Sa isang iglap, ang lahat ng pagtitimpi niya ay gumuho. Isang mabangis na sigaw ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang winasak na kaluluwa. Hinablot niya ang isang mabigat na paperweight sa kanyang mesa at ibinato ito ng buong lakas sa portrait. Ang salamin ay nabasag at nagsabog sa sahig, kasabay ng pagkapunit ng larawan nilang tatlo. Ang ingay ay nagpababa kay Lian mula sa kanilang silid, suot ang isang mamahaling silk robe. Ricardo, anong nangyayari dito? Anong Natigil siya nang makita ang mga nagkalat na papel at ang wasak na larawan. Ang mukha niya ay namutla. Ano to, Ricardo? Hindi sumagot si Ricardo. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga litrato ni Lian kasama ang ibang lalaki at ang DNA test result mula sa sahig. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang naramdaman ni Lian sa buong buhay niya. Sino siya, Lian? Kalmadong tanong ni Ricardo. Ngunit ang kalamigan ng kanyang boses ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Itinaas niya ang isang litrato. Sino ang lalaking kasama mo sa Cebu habang nasa Singapore ako? Ang mukha ni Lian ay nawalan ng lahat ng kulay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Hindi ko alam. Ricardo, yan ay gawa-gawa lang yan. Sinisiraan ako ng kung sino. Gawa-gawa? Ngumisi si Ricardo, isang ngising nakakatakot. Pati ba ito? Gawa-gawa rin. Itinaas niya ang DNA test result. 0% Lian. Alam mo ba kung anong ibig sabihin niya? Lian, ang batang tinawag kong anak sa loob ng 3 taon. Hindi sa akin. Sa wakas, gumuho ang pagkukunwari ni Lian. Ang mga luha ng takot ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ricardo, pakinggan mo ko. Pipatawarin mo ko. Mahal kita. Mahal? Ang sigaw ni Ricardo ay yumanig sa buong kabahayan. Ginamit mo ko. Ginamit niyo kong lahat. Para sa pera. Para sa pangalan. Si mami mo ang may plano ng lahat. Biglang sigaw ni Lian. Sa desperasyong maghanap ng masisisi, siya ang nagsabi sa akin na kailangan niyang magkaapo. Na kung hindi ko gagawin, mawawala ako sa'yo. Natakot ako. Sa gitna ng sigawan, isang boses ang pumutol sa lahat. Anong kaguluhan ito? Nakatayo sa may pinto si Doña Elvira, na akit ng ingay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng iritasyon hanggang sa makita niya ang mga papel sa kamay ng anak. Ang kanyang pagiging kampante ay biglang naglaho. Humarap si Ricardo sa ina. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil na mas malalim pa kaysa sa naramdaman niya para kay Lian. Ikaw, Mami, alam mo ba ito? Hindi makasagot si Doña Elvira. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Alam mo, ulit ni Ricardo, ang boses ay basag na. Alam mong hindi ko siya kadugo, pero hinayaan mong palakihin ko ang anak ng ibang lalaki. Hinayaan mong masira ang pagsasama namin ni Amelia para lang sa isang pekeng tagapagmana, para lang sa pride ng pamilya. Ginawa ko yon para sa iyo, Ricardo. Para sa pamilya. Depensa ni Doña Elvira, ang boses ay nanginginig na rin. Hindi ka mabigyan ng anak ni Amelia. Kailangan natin ng... Hindi ko kailangan ng ganito. Ang sigaw ni Ricardo ay puno ng lahat ng kanyang nawala. Bigla, napahawak si Doña Elvira sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at nahirapan siyang huminga. Mami! Ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang mga kasinungalingan, ang matriarch ng pamilyang De Villa ay bumagsak sa sahig, walang malay. Ang huling narinig sa mansyon ng mga De Villa ay hindi na ang sigawan, kundi ang nakakataranta at papalapit na tunog ng sirena ng ambulansya. Kinabukasan, ang balita tungkol sa eskandalo ng pamilya De Villa
ay sumabog na parang isang bomba sa buong alta sosyedad ng Maynila. Nagsimula ito bilang mga bulong-bulungan sa mga ospital at mabilis na kumalat sa mga social media, pinagpiestahan ng mga entertainment blog at online news sites. Doña Elvira de Villa, critical ang kalagayan matapos ang di umano'y family feud. Ricardo de Villa, biktima ng paternity fraud. Asawang si Lianis Santos na mataan umanong umalis ng bansa. Ang hiwalayang de Villa Reyes, ang katotohanan sa likod ng iskandalo. Nakaupo si Amelia sa kanyang hotel suite, suot ang isang simpleng puting bestida. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng glass table, ay isang tasa ng mainit na tsaa at isang tablet na nagpapakita ng mga headline. Kalmado niyang binabasa ang bawat detalye, ang bawat espekulasyon. Ang kanyang assistant, isang batang Frances na dinala niya mula sa Paris, ay hindi mapakali sa kanyang tabi. Madam Reyes, the press are like vultures outside. They're calling non-stop. What should we do? Tumingin si Amelia sa labas ng bintana, sa abalang syudad sa ibaba. Ang gulo ay naroon sa labas, ngunit sa loob ng kanyang silid, sa loob niya, ay may isang hindi inaasahang kapayapaan. Wala siyang naramdamang tuwa sa paghihirap ng iba. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Tanging isang malalim, tahimik na pakiramdam ng pagtatapos. Cancel all my appointments for today, Jean-Pierre. Mahinahon niyang sabi. Issue a simple statement. Ms. Reyes is focusing on the upcoming fashion week and will not be commenting on personal matters that do not concern her. That's all. But madam, they are dragging your name into this. Nag-aalalang sabi ng assistant. Ngumiti si Amelia. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. My name can stand on its own. Let them talk. The truth has a way of clearing its own path. Nang makaalis na ang kanyang assistant, naiwan siyang mag-isa. Tumunog ang kanyang telepono. Isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo, ang abogadong tumulong sa kanya noon. Amy, nakita mo na ba ang balita? Oh my God, are you okay? Bungad nito. I'm fine, Liz. Actually, I'm more than fine, sagot ni Amelia, ang boses ay matatag. So totoo pala? Lahat ng yon? Grabe, the karma is real. Deserve nila yan. Liz, putol ni Amelia sa kaibigan. The point was never about revenge. It was about the truth. Alam ko, I'm just happy for you. Finally, tapos na. Malaya ka na. Pagkababa ng telepono, tumayo si Amelia. Sa halip na magkulong, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa nang walang takot o bigat sa dibdib. Naglakad-lakad siya. Nagsuot siya ng malaking sunglasses at isang simpleng scarf. Lumabas siya sa service exit ng hotel at naglakad patungo sa malapit na park. Umupo siya sa isang bench, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro, ang mga magkasintahang magkahawak kamay na dumaraan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang bahagi siya ng mundo, hindi isang takas mula rito. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan, ang kahihiyan ng pagtataksil, ang sakit ng pagiging hindi sapat, ang multo ng isang pamilyang hindi siya kailanman tinanggap, ay unti-unting naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Ang pagpapadala niya ng ebidensya kay Ricardo ay hindi isang gawa ng galit. Ito ay isang gawa ng pagpapalaya. Hindi para kay Ricardo, kundi para sa sarili niya. Hanggat ang kasinungalingan na yon ang pundasyon ng pagkasira ng buhay niya, isang bahagi niya ay mananatiling bilanggo nito. Ngayong alam na ng mundo ang katotohanan, ang huling tanikala ay naputol na. Bumalik siya sa hotel ng hapon na yon na may bagong sigla. Ang mga natitirang trabaho para sa Fashion Week ay tila mas gumaan. Ang mga disenyo sa kanyang sketchpad ay tila mas naging matingkad. Ang kanyang ngiti ay mas madalas nang lumalabas at umaabot na ito sa kanyang mga mata. Kinagabihan, habang inaayos niya ang final lineup para sa kanyang koleksyon,
Isang staff ng hotel ang kumatok sa kanyang pinto. May dala itong isang sobreng gawa sa mamahaling papel. Walang tatak ng hotel. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan niya ang nakasulat sa labas sa isang pamilyar. Ngunit ngayon ay nanginginig na sulat kamay. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham. Amelia, I know I have lost all right to ask anything of you. But I am begging one last time. One last, please see me before you go. I need to say goodbye properly. Ricardo, tinitigan ni Amelia ang sulat. Ang mga salita ay puno ng desperasyon at kahinaan. Isang malaking kaibahan sa aroganteng lalaking nakilala niya noon. Wala na ang dating kumpiyansa. Ang naiwan ay isang taong wasak. Isang bahagi niya ang gustong itapon ng sulat. Isara ang pinto ng tuluyan. Ngunit may isa pang bahagi, ang bahaging ganap ng malaya at payapa, ang nagsasabing kailangan niyang harapin ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Para isara ang aklat nang walang anumang galit o pait na natitira. Isang huling kabanata. Isang tamang pagtatapos. Kinuha niya ang telepono at nag-text sa numero ni Ricardo na hindi pa rin niya binubura sa kanyang contacts. Ang mensahe niya ay maikli at direkta. Tomorrow, 2 p.m., the coffee shop at the hotel lobby. Be alone. Pagkatapos ipadala iyon, ibinaba niya ang telepono at huminga ng malalim. Handa na siya. Ang coffee shop sa lobby ng hotel ay abala at maingay. Isang perpektong lugar para sa isang pag-uusap na nangangailangan ng distansya at kawalan ng drama. Dumating si Amelia ng eksaktong 2:00. Nakita niya si Ricardo na nakaupo na sa isang table sa sulok, nakatalikod sa karamihan. Nang lumapit siya, tumayo ito. Ang Ricardo sa harapan niya ngayon ay anino na lamang ng dating makisig at aroganteng lalaki. Ang mga mata nito ay lubog. May maitim na bilog sa ilalim. Ang buhok ay may mga hibla na ng puti. Ang mamahaling suit na suot nito ay tila maluwag sa kanyang nangayayat na pangangatawan. Mukha itong isang taong dumaan sa isang matinding bagyo at hindi pa nakakabangon. Amelia, bati nito, ang boses ay paos. Salamat sa pagdating mo. Umupo si Amelia sa tapat niya. Inilapag ang kanyang handbag sa bakanting upuan. Hindi siya umorder. You wanted to say goodbye, Ricardo. I'm here. Walang paligoy-ligoy. Direkta. Ang mensahe ay malinaw. Hindi ito isang friendly chat. Isa itong transaksyon. Yumuko si Ricardo. Tinititigan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang mommy, inatake sa puso. Stable na siya ngayon pero hindi na siya makakapagsalita. Si Lian, umalis na. Dinala niya ang bata. I don't even know where they are. Ang mga board member ng kumpanya humihingi ng emergency meeting. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ng pamilya natin, ay nawawasak. Ang bawat salita ay puno ng pagod at pagkatalo. Tinitigan siya ni Amelia, nakikinig, ngunit walang naramdamang awa. Tanging isang malayong pakiramdam ng pagtatapos. I'm sorry to hear that, sabi niya. Ngunit ang tono ay formal, ang uri ng pakikiramay na ibinibigay sa isang hindi kakilala. Inangat ni Ricardo ang kanyang paningin. Ang mga mata nito ay puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Hindi ako humihingi ng awa, Amelia. Sinasabi ko lang sa'yo para malaman mo na tama ka. Lahat ng itinayo sa kasinungalingan, babagsak din. Alam ko na ngayon ang lahat ng isinakripisyo mo, patuloy niya. Ang pangarap mo na tinalikuran mo para sa akin. Ang kahihiyan na tiniis mo mula kay Mommy. Ang sakit na naramdaman mo ng mag-isa at ako, wala akong ginawa. Hinayaan kong mangyari ang lahat. Patawarin mo ako, Amelia. Hindi dahil gusto kong gumaan ang pakiramdam ko, kundi dahil kailangan mong marinig. You deserved better. You deserved everything.
Ito na ang mga salitang matagal nang hinintay marinig ng dating Amelia. Ngunit para sa babaeng naroon ngayon, ang mga ito ay mga salita na lamang, isang epilogo sa isang aklat na matagal na niyang naisara. I accept your apology, Ricardo, sabi niya ng may katahimikan. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Ricardo, ngunit agad din itong pinatay ng mga sumunod na salita ni Amelia. At bilang pagtanggap, mayroon akong huling regalo para sa'yo. May kinuha si Amelia mula sa kanyang handbag. Isang patag na kahon na nakabalot sa eleganteng itim na papel at itim na ribon. Maingat niya itong ipinatong sa mesa at itinulak palapit kay Ricardo. Nag-aalangang tiningnan ni Ricardo ang regalo. Ano to? Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang inaalis ang ribon at binubuksan ang kahon. Sa loob, nakalatag sa itim na seda, ay isang napakagandang silk necktie. Ang kulay nito ay malalim na burgundy, na may halos hindi mahahalata, mas madilim na pattern. Ang kalidad nito ay hindi maikakaila. Isang piraso ng luho. It's from my latest collection, paliwanag ni Amelia. Ang boses ay kalmado. Ang koleksyon na ilulunsad ko dito sa Manila Fashion Week. Tiningnan ni Ricardo ang brand name na naka-emboss sa maliit na gintong letra sa loob ng kahon. Isang salita lang, isang salitang Tagalog. Pagkakanulo betrayal, parang isang suntok sa sikmura. Inangat niya ang kanyang nanginginig na paningin kay Amelia. This is my last gift to you, Ricardo. Sabi ni Amelia, tumatayo na mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng galit. A reminder of what we lost and what I gained from it. Ang sakit na ibinigay mo sa akin, ginawa kong sining, ginawa kong lakas, ginawa kong tagumpay, at iyan ang hinding-hindi mo na maaagaw sa akin. Tumalikod siya. Goodbye, Ricardo. Naglakad si Amelia palayo. Hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya ay papalayo sa nakaraan. Papalapit sa isang maningning na hinaharap. Ang kanyang anino ay humaba sa makintab na sahig ng lobby. Isang eleganteng figura ng isang reynang muling nabuo mula sa sarili niyang abo. Naiwan si Ricardo sa mesa, mag-isa, nakatitig sa regalo, isang magandang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Hinawakan niya ang necktie, ang malambot na seda ay parang lason sa kanyang mga kamay. At doon, sa gitna ng abalang coffee shop, ang lalaking meron ng lahat ay umiyak na parang isang batang nawalan. Ang huling eksena ay nahati sa dalawa. Si Amelia, nakangiti habang sumasakay sa elevator paakyat sa kanyang suite. Ang kanyang telepono ay nagpapakita ng isang flight confirmation pabalik sa Paris. At si Ricardo, nakayuko sa kanyang mesa, hawak ang regalong tinatawag na pagkakanulo. Habang ang mundo sa paligid niya ay nagpatuloy na umikot na para bang wala siyang saysay. Sa dulo ng kwento ni Amelia, malinaw na hindi lahat ng sugat ay kailangang gantihan ng galit. Ang pagtataksil ni Ricardo ay hindi lamang sumira sa isang kasal, kundi nagsilbing mitya upang ipanganak ang isang mas matatag, mas malaya at mas makapangyarihang babae. Sa Paris, ginamit ni Amelia ang sakit bilang sinulid at ang luha bilang disenyo, hanggang ang dati inaping asawa ay naging babaeng hinahangaan ng mundo. At sa kanyang pagbabalik sa Manila, hindi paghihiganti ang dala niya, kundi katahimikan ng isang taong panalo na sa sarili niyang laban. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan, kapag pinili mong ipaglaban ang sarili, ay laging may gantimpala. Hindi man agad, ngunit darating. Ngayon, kayo. Kung kayo ang nasa lugar ni Amelia, pipiliin ba ninyo ang bumalik para maghiganti o ang umalis upang magsimulang muli? At may sugat ba kayong dala ngayon na baka, tulad niya, ay maaaring maging simula ng isang mas magandang bukas? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Kumusta kayo?
Naway ang kwento ngayon ay nakapagbigay lakas at pag-asa sa inyong puso.